Alam nyo, pagka inimbita kayo sa Senado, huwag nyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them at testificandum on the next hearing. Ang malaki na naging contribution sa industriyang ito. Hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang ang malaki na naging contribution sa industriyang ito. Aktor na si Nino Mulak, humagulgol sa galit na nagsumbong sa kwento ng kanyang anak na si Sandro Mulak. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Hindi napigilan umiyak ng aktor na si Nino Mulak habang tinatalakay ang sexual harassment ng kanyang anak na si Sandro Mulak. Kung matatandaan, matapos ang pinakamasayang araw ng GMA Gala 2024 na dinaluhan ng iba't ibang bigating Philippine celebrity, ay siya naman gumimbal sa mundo ng showbiz industry kung saan isang kontrobersiya ang nabunyag ng pang-aabuso sa nasabing gabi ng event. Isa nga sa nagreklamo ang anak ng child wonder Nino Mulak na si Sandro Mulak na di umano ay dalawa sa executive ng Kapuso Network ang umabuso sa kanya, kung saan ito ang pinaglaban ngayon ng ama ni Sandro Mulak na si Nino na hindi niya uurungan. At kahapon nga sa unang araw ng hearing sa Senado ay humagulgol si Nino Mulak na ibinahagi ang mga pangyayari. Masama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang ang malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Napaiyak ang aktor na si Nino Mulak nang magsumbong sa mga senador tungkol sa nangyari umanong sexual abuse sa kanyang anak na si Sandro na isa ring artista. Nagsagawa ng pagdinig ang Senado para talakayin ang pulisiya ng mga TV network at artist management agencies tungkol sa mga reklamo ng sexual abuse at harassment. Matatanda ang nagsampa ng reklamo si Sandro Mulak laban sa independent contractors ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz dahil sa umunoy pang-aabuso. Isa nga sa dahilan kung bakit nasaktan at nagalit si Nino Mulak ay nang magsumbong ang kanyang anak na habang nagkwento sa mga nangyari ay nanginginig ito sa kanyang harapan. Kaya talaga ako nasaktan nung kwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya. Kwento rin ni Nino, nakaharap na niya ang dalawang inirereklamo. Nag-sorry sila sa akin. Sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niya yung ginawa niya. Nag-sorry yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas ha? Ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-sorry ka eh. Di ba umamin ka na nun? Sinupinan na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Hindi nga nakadalo si Sandro Mulak sa unang hearing sa Senado dahil isinailalim ito ngayon sa psychological evaluation sa NBI dahil sa trauma na kanyang naranasan. Hindi naman nakaharap sa naturang pagdinig si Sandro na sumasa-ilalim ngayon sa psychological evaluation sa NBI Behavioral Science Department. Na-trauma raw kasi ang aktor sa nangyari. He is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. Hindi rin dumalo sa pagdinig ng Senado ang mga nasasangkot sa naturang issue ng sexual harassment na sila Jojo Nones at Richard Cruz. Nagpadala na lamang sila ng liham sa komite kung saan itinanggi nila ang mga akusasyon laban sa kanila. Hindi naman pumayag ang mga senador na hindi sila dumalo sa mga susunod na Senate hearings. Sinabi rin ni Nones at Cruz na ang GMA at Sparkle GMA Artist Center ang makakasagot tungkol sa pulisiya ng TV network at artist management at hindi rin daw sila empleyado ng mga ito.
Dahil nga hindi dumalo ang mga taong sangkot sa pang-aabuso, ay galit sina Jingo Estrada na pinunit pa ang sulat mula sa mga taong sangkot sa reklamo. Para sa buong detalye, narito ang buong kwento. Alam nyo, pagka inibita kayo sa Senado, huwag nyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that we subpoena them at testificandum on the next hearing. Mag-i-issue po ng subpoena ang komite. Paliwanag naman ng GMA, kahit hindi nila empleyado ang dalawang akusado, sakop pa rin sila ng Code of Conduct ng kumpanya. Agad naman daw nilang isinailalim sa preventive suspension ang dalawa. Binigyan din sila ng 5 araw para sumagot sa reklamo ni Mulak. We will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. Maaari naman daw pagbigyan ng komite sina Nones at Cruz sa isang executive session, lalo't sensitibo ang issue. Sa datos ng Department of Labor and Employment, nakatanggap na sila ng mahigit 1,400 na reklamo ng sexual harassment mula sa iba't ibang industriya. Dahil dyan, inatasan sila ng mga senador na paigtingin ang pag-inspeksyon sa lahat ng kumpanya para siguruhing mahigpit na ipinatutupad ang anti-sexual harassment policy. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!